Dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit na hindi pwedeng mawala sa ating programa tuwing umaga. Mayroong isang lalaki na pagod na sa kaliwat ka ng problemang nararanasan niya sa kanyang buhay. Bata pa lamang siya ay punong-puno na ng problema ang kanyang buhay. Musmus pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama at sa murang edad ay kinailangan niyang pasanin ang lahat ng responsibilidad sa kanilang tahanan. Dumating ang panahon na siya ay nag-asawa at nagpakasal na. Inakala ng lalaki na magiging maayos na ang kanyang buhay ngayong may sarili na siyang pamilya, pero hindi ito nangyari. At tila mas lumala pa ang mga problemang nararanasan niya. Kada may isang problema na masusolusyonan, may panibagong problema na naman na susulpot. Pakiramdam niya wala ng kapayapaan sa buhay niya. Isang araw, tila napuno na ang lalaki. Kaya nagdesisyon siyang pumunta sa isang tinatawag na wise monk o yung monghe. Ayon po sa lalaki, gusto na niyang talikuran ang mundo at maging estudyante na lang ng monghe. Dagdag pa ng lalaki, pagod na siya sa walang katapusang problema sa kanyang buhay at gusto lang niya ng kapayapaan. Pumayag naman po ang monghe na maging estudyante ang lalaki. Pero tinanong niya ang lalaki kung ano ba ang bumabagabag sa kanya. Sagot po ng lalaki, punong-puno ng problema ang buhay ko. Kung hindi problema sa pera, problema naman sa asawa. Minsan, problema pa sa trabaho. Wala nang katapusan. Dagdag pa ng lalaki, kailanman na hindi ko naranasan ang mapayapang buhay. Lagi na lang akong naghihikahos, malungkot at nag-aalala. Matapos maglabas ng hinaingan lalaki ay pinagpahinga na siya ng monghe sa kubo nito. Kinaumagahan, isinama po ng monghe ang lalaki patungo sa isang village. Naglakad ang dalawa hanggang sa narating nilang isang ilog. Nagsalita po ang monghe. Kailangan nating tawirin ang ilog pero patuloy sa pag-agos ang tubig nito. Tumango naman ang lalaki at naghintay sa susunod na gagawin ng monghe. Ngunit nagtaka siya nang manatili lang na nakatayo ang monghe na tila may hinihintay. Nagtanong ang lalaki, akala ko po ba kailangan nating tawirin ng ilog? Bakit nakatayo lang po tayo dito? Sagot naman po ng monghe, kailangan nating hintahing matuyo muna ang ilog bago tayo tumawid. Nagtataka naman na sumagot ang lalaki. Pero hindi naman matutuyo ng kusa ang ilog. Magpapatuloy lang sa pag-agos ang tubig nito. Kung maghihintay lang tayo na matuyo ang tubig, hindi na tayo makakaalis dito. Dapat subukan na nating tumawid kahit mahirap. Napangiti naman po ang monghe at saka nagsalita. Iyan ng eksaktong bagay na nais kong maunawaan mo. Ang buhay ay parang isang ilog at ang problema sa buhay ay parang pag-agos ng tubig, walang katapusan. Kung hintayin mong maglaho ang mga problema mo, hindi ka makakausad. Kailangang harapin at lagpasan mo ito kahit na mahirap. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito? Sa ayaw man natin o gusto, ang problema po ay parte ng ating buhay. Walang tao na walang problema o pagsubok. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Kanya-kanyang kumbaga bigat or problema lang po ang dumadating sa ating buhay, no? Kung gaya po tayo ng lalaki na naghihintay na maging problem-free ang buhay natin, ay para po tayong naghintay sa ilog na matuyo ang tubig nito, no? Dahil hindi po ito mangyayari. Kaya mahirap man, kailangan nating harapin ang bawat problema sa ating buhay. Laban lang po Huwag susuko.
problema lang yan. Sabi nga po, kahit gaano kalaki ang problema, ang isipin natin, mas malaki ang Diyos natin. Hindi niya tayo pababayaan, malalagpasan din po natin ang lahat. Sabi nga po sa Joshua chapter 1 verse 9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with wherever you go." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Monday.